Tapos gusto mo mag-live-in kayo para makilala mo ang isang tao? Yung ba ang way para makilala ang isang tao? O dapat mas maging mature ka na intindihin mo, hindi tayo perpekto. Relationship comes with maturity. Dahil pagdating sa pag-aasawa, mas lamang ang pagsasakripisyo kesa laging maging masaya. What's up mga ropa? Inabong yung lingkod. Suplado mo to. Okay mga ropa, pag-usapan natin to. Yung tinag sa atin or minention natin ang isa sa mga ropa natin. I think favorite yung content creator to. If you have children and then you're not happy with each other anymore, wag mong sasabihin na you're staying for the kids. Do not stay for the kids. Kasi kawawa Maghiwalay kayo. Coming from a family that have separated parents, I wish they separated sooner. Kasi they are now much better people than they were when they were a couple. Para sa akin, it's such a selfish thing to say na you're staying for the kids, where in fact, you're just staying for the reputation of your marriage. That you chose the right person, that you did the right thing by marrying this person. Even if clearly nagkamali, kayong dalawa sa pagpili nyo sa isa't isa. Tingin nyo mga ropa, tama ba yung mga ganun payo? Uulitin natin. Ano nga ba ang pagpapakasal? It's more on about happiness ba? Or it's more on raising kids? Kasi yung mga ganitong mindset pang pang mga weak. Alam mo yun? Because hindi ka na masaya, kailangan makipag-iwalay ka na. Ganun ba yun mga ropa? Hindi ba dapat marunong ka magsakripisyo? Hindi naman usapan dito kung ano yung nararamdaman yung dalawa Ang usapan dito, paano natin i-raise yung bata ng maayos. Dahil sila yung susunod na generation na dapat mas maging malupit sila kaysa sa inyo. Gets? Yung mga na-experience mong mali, syempre hindi mo na ituturo sa mga anak mo. Tama? Pero kung ganito, just because you're not happy anymore, lalayasan mo yung kapareha mo. Di ba? So ito yung mga mindset na pang-weak. You want people na mag-decide based on happiness, not based on what they promise. Di ba? So kagabi, meron tayong pinag-usapan about dyan. 14 years siya sa relationship niya at gusto niya hiwalayin yung babae. Ano sabi ko sa kanya? Kung in 14 years talagang tingin mo, hinihila ka pababa at walang mangyayari sa buhay mo, then it's for you to decide. Diba? Hindi naman tayo yung pwedeng mag-decide para sa'yo. Kumbaga, hindi naman pwedeng si Suplado Moto mag-decide para sa'yo. Sasabihin lang ni Suplado Moto kung ano yung pwede mong gawin para ma-improve pa or para at least makita mo yung ibang perspective kung bakit ka nasa relationship or kung bakit wag mo na ituloy ang isang relationship, di ba? So, yung mga ganitong pagpapayo na kasi daw it's because of pride mo sa relationship, yun lang naman daw ang tinitingnan mo doon, hindi naman yung anak mo. Kasi kung magsasama daw kayo base lang sa anak, then that's bullshit. Well, in some point, pwede. Pero, at the end of the day, syempre, ganito mga ropa. Alam ko na, kwento ko na to sa inyo. So, meron akong client dati. Ang napangasawa niya, yung manager niya sa work. So, matanda sa kanya ng 4 na taon, 5 taon yata. Kung di ako nagkakamali. Since mas matanda sa kanya yung babae at manager, so nadadala yung pagiging authority ng babae sa relationship. Laging pinaiiral ng babae yung kanyang posisyon or managerial position. So, nagkaroon sila ng 2 anak at sinabi niya, since lagi naman tayong ganito, we can continue our relationship. Pero pagka-graduate ng anak natin, hihiwalayan na kita. So it's not about happiness mga ropa. At nangyari ba yon? Yes, nangyari yon. Hiniwalayan niya yung asawa niya after pag-graduate ng kanilang mga anak. Kasi kahit papano doon naiintindihan na ng mga anak nila. Gets? So kung ganito, tangina, ipaprioritize mo lagi happiness mo at hiwalayan mo yung kapareha mo dahil hindi ka na masaya, then ikaw ang selfish. Diba? Because you prioritizing your own happiness, hindi yung kapakanan ng mga bata. This is bullshit mga ropa. Kaya ingat-ingat kayo sa pakikinig. Dahil yung mga ganitong tao, hindi nila alam yung salitang sacrifices. At eto pa, inahalin tulad niya pa yung pamilya niya o nangyari sa tatay at nanay niya na akala niya naman pwede mangyari sa pangkalahatan. Diba? Sana daw naghiwalay na mas maaga yung magulang niya. What the? Hindi ganon at hindi mangyayari yon dahil bawat tao iba-iba ng sitwasyon. Well, pwedeng pare-parehas ng nararamdaman or may similarity ng nararamdaman, pero hindi ibig sabihin yung nangyari sa magulang ng iba pwedeng mangyari sa magulang din ng karamihan. Gets? So yung mga ganitong mga advice mga ropa, wag na wag yung pakikinggan. Because ito yung mga tao na hindi marunong magsakripisyo. Ang tanging gusto lang nila is yung sarili nila ang masunod, yung kapakanan nila ang masunod, yung feelings nila ang masunod. Hindi selfish na magstay ka sa relationship
para sa anak mo. Actually, that's called sacrifices. Okay? Yung hiwalayan mo yung asawa mo dahil hindi ka masaya, yun ang fucking selfish. Dahil hindi mo iniisip kung anong pwedeng mangyari sa anak mo. Dahil kung bata pa ang anak mo, it's fucking obvious na kailangan nila ng magulang na nandyan para sa kanila. Well, kung gusto mo talaga makipaghiwalay, make sure na dapat kaya mo pa rin gampanan yung pagiging magulang mo sa kanila. Pero pwede ba yun kung hindi na kayo magkasama? Pwede ba yun kung pride na ang iyong inuuna? Di ba? Kaya hindi pwedeng sabihin ng mga ganitong tao na i-prioritize yung happiness. Hiwalayan ng kapareha dahil hindi na sila masaya. That's bullshit. Uulitin ko, ang marriage is not fucking about happiness. It's more on about raising kids. Okay? Tandaan nyo, hindi importante ang nararamdaman mo at hindi importante ang nararamdaman ng kapareha mo. Oo, of course, may emotions kayo. Pero hindi nyo dapat pinaprioritize ang emotions nyo. Gets? Dahil pagdating sa pag-aasawa, mas lamang ang pagsasakripisyo kesa laging maging masaya. Gets? Okay, anong takeaway natin dito mga ropa? Stop listening with this kind of fucking advice na it doesn't make any sense at kinukumpara ang sarili niyang buhay sa pangkaramihan. Dahil yung mga ganon ay mananatiling opinion. Okay mga ropa, meron pa tayong papakinggan dito kasi dalawa yung minention ng ropa natin. Do you think about people living together before they're married? I think okay lang yun. Okay lang in what sense? Can you explain? Because for some kasi, ang iniisip nila, bakit kailangan pang gawin yun? Diba? Parang Pwede they naman don't see, maghintay. diba, pwede naman maghintay or, okay, yung iba, religious sense, no? Kasi bawal kayo mag-tsukshakan, mag-siping bago ang marriage. Bawal kong umikay. Number 2, sabi nila, dapat kinilala mo na yung partner mo bago pa kayo nag-live-in. Eh kaso ang hindi kasi nila alam, Until iba you kasi live with them. talaga yung kapag adulting na eh. Hindi lang kasi yung pag-uugali yung tinitignan mo dyan. Alam mo, hindi lang yung pag-uugali. Totoo yan. Yung The paano way they mo are. i-handle yung mga hindi flaws. Kunwari, yung hindi siya nagpa-flush ng banyo. Yung mga ganyan. Yung mga damit niya nasa... Oo, yung mga damit niya. Sinong maglilinis ng ganito? Or Ay, yung, hindi na naman binayad yung bills. Yung mga ganun ba? Ako po, laking Kristiyano ako. Pero I always tell people that if they're gonna marry a person, live with them for a year. Live with them for a year. Kasi you never truly know a person until you've lived together. I get all that, Yeah, the may sanctity point. of marriage and whatnot. Pero all that sanctity of marriage will go in the toilet if you meet a person that you do not know sa loob ng bahay. That's why a lot of people end up marrying strangers kasi they do not really know who they are until they meet the person under one roof. Okay, another advice na naman na sablay para kay Soplado Moto. Para daw makilala mo ang isang tao, kailangan makipag-live-in ka. At, eto pa, kasi hindi lang naman daw yung ugali ng tao yung tinitignan mo, kundi yung pati daw yung kung paano siya sa bahay. Yung hindi pagpa-flash, yung hindi pagbabayad ng bills. Putang ina, problema pala yun. Issue pala yun. So, ganito yung mga taong controlling. Ganito yung gusto nila, control nila lahat. Kumbaga, magkasama na tayo, dapat gawin mo yung mga bagay na gusto ko. Di ba? Parang ganun eh. Do you think after na live-in nyo for 1 year, hindi mo makikita yung mga iba pang pwede niyang gawin? Di ba? Ang relationship, more on sacrifices. Mga ropa, dito sa dalawang content creator, hey! Ano yung mga pinapayo nyo? Napaka-weak naman yan. Diba? It's just because hindi niya nabayad yung bills. It's just because nakalimutan niya mag-flash. Issue sa inyo. Okay na nga, hindi relationship gusto nyo. Ang gusto nyo, yung makokontrol nyo lahat. So, Kristiyano daw siya. Pero pinopromote niya yung living together kahit 1 year para daw makilala mo ng gusto yung isang tao. Bakit? Are you sure in just 1 year makikilala mo na siya? Diba? Unang-una, tignan nyo muna yung maturity nyo. Yun ang problema sa mga taong ganyang mag-isip. Na pati ba naman pagpa-flash, pagbabayad ng bills, big deal. Relationship comes with maturity, not always fucking your emotions. Di ba? Kasi sa mga ganitong bayo, ang tanging gusto nilang masunod yung nararamdaman nila o yung mga gusto nila. Gets? Relationship are more on sacrifices. That's why we call love. That's why you guys saying I love you to each other. Diba? Ngayon, kung dahil sa pagpa-flash, nakalimutan niya o yung damit niya nakalimutan niya ilagay sa marumi,
Big deal pala yun? Yung pala is parang non-negotiable sa inyo? Eh bakit ka ba nakipagrelasyon? Kung sa ganyang bagay pala na maliliit, naiinis ka. Biruin mo, di ba? You paying the bills. Hindi ka cheater. Pinapapil mo sa kanya yung emotional needs niya. Tapos nakalimutan mo mag-flush ng toilet, big deal? Yun ang reason kung bakit dapat kayo mag-live-in? That's bullshit. Yung mga maliliit na bagay na ganyan, pambata yan. Masyadong iyakin yung mga generation ngayon na pati pagpa-flush ng inidoro, pinoproblema. Pwede naman na, okay, nakalimutan niya flush. Ay, hindi niya nabayaran, sige ako na. Diba? Eh ngayon digital na nga eh. Paperless na nga oh. Pwede mo naman bayaran through your phone. So anong problema dun? Ang hirap kasi sa mga ganito, ang gagaling magpayo, pero hindi naman naiintindihan ang pinapayo. Di ba? Ito mga ropa, ano yung sinasabi natin? Bakit huwag ka makipag-live-in? Kasi nga pwedeng bumaba yung atraksyon. Kasi nga pwedeng mawala yung polarity. What's the point of living together kung wala naman kayong anak na pinapalaki? Kasi kung akala mo may laging bembangan or laging masaya yung relationship nyo pag magkasama kayong dalawa, no, it's not. You need a fucking space. Both of you, you need a fucking space. Pag pagod ka sa trabaho, pag pagod ka na sa pakikipag-usap sa kanya, you still need a fucking space. Di ba? Alone time. Tapos gusto mo mag-live-in kayo para makilala mo ang isang tao? Yung ba ang way para makilala ang isang tao? O dapat mas maging mature ka na intindihin mo, hindi tayo perpekto. Gets? Ito yung mga advice na dapat maging perpekto ka bago ka pumasok sa relationship. That's bullshit. Ang kailangan natin maging mature tayo na hindi lahat ng gusto mo magagawa ng partner mo o hindi lahat kayang ibigay ng partner mo. Kaya nga andyan kayong dalawa para magtulungan. Kaya nga dalawa kayo sa relationship para magtulungan. Mga ropa, uulitin ko, maling-mali. Saan nanggagaling yung mga ganito na hindi mo alam kung nag-iisip ba sila o nanggagaling sa emotions nila? Okay, walang problema. Sige, mag-live-in kayo. Pero yun nga, lahat ng bagay may consequences pag ginawa nyo na ropa. Pero tandaan nyo, kahit anong live-in yung dalawa, kung wala kayong maturity, wala ring mangyayari or pwedeng maghiwalay din kayong dalawa. Kaya dito palang maling-mali na. Hindi ka masaya, iwanan mo? Ha? Ano yun? Mag-live-in muna kayo para makilala mo? Anong pinagsasasabi nito? Sa dalawang content na pinasa sa atin ni Ropa, kitang-kita na wala silang any maturity dalawa. Gets? Kaya mga ropa, ingat-ingat talaga sa pakikinig sa mga ganitong nagbibigay ng advice. Kasi hindi nyo alam kung saan kayo nila ilalagay. Yung karaniwang advice na ganyan, puro emotions ang inuuna or ang pinaiiral nila. Biruin mo, susunod ka ng dahil sa emotions nila. That's BS mga ropa. Dapat alamin mo kung bakit ka nasa relationship. Hindi ka nasa relationship para maging masaya ka lang. Kaya nga yung sinasabi nilang, I deserve this, I deserve that, that's bullshit. Anong kala niya sa deserve? Positive lang? You deserve negative and positive things in life, di ba? Kung negative yung mga pinaggagawa mo sa buhay mo, then you deserve negative. Ngayon, kung puro positive or karamihan positive ang ginagawa mo sa buhay mo, of course, you deserve positive in life. Pero yung sasabihin mo na gusto mong maging masaya or hindi ka na masaya sa relationship nyo, tapos you deserve more and you deserve better, ano bang ginawa mo sa relationship nyo? Di ba? Anyway, mga ropa, tignan nyo mabuti yung mga pinapanood nyo. Kasi hindi lahat ng pinapanood nyo ay nanggagaling talaga sa pagiging practical or nanggagaling sa logical na pag-iisip. Dahil yung mga ganitong advice, walang kahihinatnan. Pag pinairal nyo ang emotions nyo, happiness ang puta, live-in ang puta. Kung iniisip mo, puro bembang ka everyday, no, it's not. It won't fucking happen. Baka kahit ikaw mismo, umayaw ka. So, ano tayo gawin natin dito? Stop listening to this kind of advice, especially kung nanggagaling lang sa mga experience nila. Okay? Tandaan nyo mga ropa, maturity is the way how to be happy in life. Because pag mature ka, pwedeng ma-realize mo kung ano yung mga bagay na meron ka na wala ka dati or yung mga bagay na meron ka ngayon at pag nawala, pwedeng mas lalong hindi ka maging masaya. Okay? So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be fucking mysterious mga ropa. Be fucking grateful mga ropa every fucking day. Okay?